Patawa-tawa ang Hapon sa mga suntok ng ating kababayan kahit pa ito nasa baluarte ng Pilipinas. Sa madaling sabi ay walang respeto ito sa suntok ng Pinoy at sa law ng kanyang kinatutungtungan. Kaya ganun na lamang kung siya'y tumawa sa kalabang Pinoy at sa mga Pinoy na tagapanood sa mismong venue. Gaano nga ba katotoo na ang mga Japanese boxers ay takot nga bang lumaban sa labas ng kanilang bansa? Dahil di umano marami ang nagsasabi na ang kanilang superstar na si Naoya Inoue ay tinanggihan ng mga offer na lumaban sa ibang bansa. Kahit pa milyong-milyong dolyar ang offer sa kanya ay hindi niya ito tinanggap. Marahil napapaisip ang Japanese promoter nito na baka hindi maging patas o mas may papabura na boksingero. Sa madaling salita ay takot silang madaya ng mga hurado sa ibang bansa. Ang katotohanan niya ay maaaring ang promoter ang natatakot, pero si Naoya Inoue ay hindi. Maaaring pinapangalagaan lang siya ng kanyang promoter o manager na maging maganda ang kanyang karera sa boxing. Ngunit kung sino ang itatapat kay Naoya Inoue ng kanyang manager, ay kanya itong lalabanan. Kahit pa sa labas ng kanyang teritoryo ganapin ang nasabing laban. Sa mga hindi nakakaalam na ilang beses nang lumaban si Naoya Inoue sa labas ng kanyang bansa at lahat ng mga laban na iyon ay naipanalo niya sa pamamagitan ng knockout. So walang katotohanan na natatakot ang mga Japanese o si Naoya Inoue na lumaban sa ibang bansa. Dahil buo pa rin naman ang kanilang loob na lumaban sa ibabaw ng lona kahit na sila ay dayo. Isang halimbawa ng isa nilang kababayan na dumayo dito sa Pilipinas para kabanggain ang ating pambatok. Buong tapang nitong hinarap ang ating kababayan na may halong angas at ni walang takot na makikita sa kanyang muka kahit na siya ay dayo dito sa bansang Pilipinas. Kinaharap ng ating pambatong si Christian Gagarin ang dayong Hapon na si Ryusei Baba. Kapwa bagito ang ating kababayan at ang dayong Hapon. Ngunit sa gabi ng laban ay kapwa nagpakita ng kakaibang tibay. Isang napakagandang laban ang ipinamalas ng kapwa boksingero, kasabay ng pagpapakita ng angas ng Hapon sa kabila na siya ay dayo lamang dito sa ating bayan. Walang habas itong binastos ang ating kababayan na para bang bata kong ituring sa ibabaw ng lona. Narito at ating panoorin ang kanilang naging salpukan at kung papaano pinatigil ng Pinoy ang kaangasan ng Hapon. Kapwa mainit kaagad ang parehong boksingero sa pagbubukas pa lamang ng unang rounds. Puro power punches kaagad ang pinapakawala ng ating kababayan at ganun din ang pambato ng Japan. Also, a Filipino fighter starting. Don't be deceived with the looks of Baba. Luis think is even heavy hands. No. This is power punches. He is very open and very susceptible with the counters of Ruisi Baba. Like that punches, nakababa siya. Bagyang nakakatama ang ating pambato sa pagkakataong ito. Ngunit tinatawanan lang ito ng pambato ng Japan na para bang walang respeto sa lakas ng ating kababayan. Nice combination by Ruisi Baba. And body by Baba. Party yung mga first natin na babahalan. They one. Strike kaya. Gagaling. Patuloy ang palitan ng parehong boksingero sa pagpasok ng ikalawang rounds. Kapuna-puna naman ang angking tibay ng pambato ng Japan. Dahil sa kabila ng malalakas na suntok na sinalo nito sa ating kababayan noong nakalipas na rounds, ay wala pa rin itong takot na makapagsabayan sa ating kababayan. Yeah.
ko lang the adrenaline factor being in front of your Hindi na tayo marikinig ng ating mga fighters. So, pero ulitin ko I think presenting us I think well. I think siya ang maging referee for Team Zoo at overseas. Malaki Balance. Get away the power from yung laban ni Samson and Samuel. Sa pagkakataong iyon ay nakabawi ang Hapon sa round 2. Ngunit sa pagpasok ng ikatlong rounds ay hindi hinayaan ng ating kababayan na madomina ng pambato ng Japan ang nasabing round. Nanatili itong aktibo kahit na hindi gaano kumokonekta ang kanyang mga suntok. Dahil ang pagiging agresibo ay puntos ito sa mga judges. Utang ng t-shirt. Oy. Hopefully magkita na tayo very very soon at nakastack up na ako ng t-shirt ko. Thank you for your patience and hopefully we see each other very very soon. Balik na tayo sa round number 3 of this fight. So far, how do you see the fight, Ma'am Rika? Accurate with the punches, power punching, even when the action, but unmistakable si Gagarin is just punching at kahit nakita mo wala siya sa balanse, kahit na he's just a machine that keeps on punching, kahit natatamaan na Sabi ni Kadlog, Anthony, sir, pahingi ng t-shirt. Anong t-shirt ba yung hinihingi mo? Hindi. So kung malaman kung anong t-shirt yung hinihingi mo. Diba? If masasagot mo ako, I will give you one. there you have it. Gagarin gaining more momentum with his straight combinations. Baba is able to stand what he has to give. Sa pagkakataong ito ay tila mas marami kang bumato ng suntok ang pambato ng Japan. Kapag nakakapasok ito sa opensa ng ating kababayan ay sinisimulan ito sa katawan hanggang papunta sa ulo. Habang bumabato naman ang ating kababayan ng paisa-isa, ngunit tumatama naman ito ng solido. The t-shirt. Arnie, humingi daw siya ng Side mo ba? yun. There you have it. Ang gandang laban, partner. Both of these boxers still game after, sustaining a lot of. Sa daming sinalo ng ating kababayan ng suntok sa bodega mula sa pambato ng Japan, ay inaakala ng iba na mauubusan ng hangin ng ating kababayan dahil naroon pa rin ang lakas ng ating kababayan sa pagpapatuloy ng laban. Susunod na yung Raymart Caballo, Michael Bravo. Sherwin Telesio, shout out daw. Kay Junrick Garcido. Belated happy birthday. Junrick, pasensya ka na. Ngayon lang kita mababati. Happy birthday, Junrick Garcido. The World Box Foundation Asia Pacific Super Lightweight Champ. Dahil sa pagiging agresibo ng Hapon sa nakalipas na rounds ay tila napagod ito. At ito naman ang naging pagkakataon ng Pinoy para mag-take over sa laban. WBF. The one day, it's either kung saan tayo magkita, basta Fight, or rather, it has been a phone booth fight. Anthony Candong. Okay, basta ganito na lang, Anthony. I-message mo ko, profile ko, at sabihin mo yung at sa pagsuporta. Nagpakawala ng sunod-sunod na malulutong na suntok ang ating kababayan. Ngunit tila maangas pa rin ang Hapon at parang sinasabing hindi siya nasasaktan sa mga suntok ng ating pambato. Nice left heart. Right to the body. So, tapos nito. There you have it. Huge shot by less balanced boxer punching. Oh, good left and right hand by the Japanese.
his own. There you have it. Left, right, left by Jetson Gagarin. Oh, wow. Good shots, Rayusi Baba. There you have it in left for the Japanese. Sa pagpasok ng 6 na rounds ay kapuna-po ng pagod na ang parehong boksingero. Ngunit naroon pa rin at tibay at lakas ng ating kababayan at ang pambato ng Japan. Kahanga-hanga ang kanilang pinapakitang tibay sa labang ito. Yeah, shout out sa iyo dyan sa De La Peña family. tama. Huge in the action instance partner. Final 19 seconds of round 6 and they are just throwing caution to the wind partner. This is gonna be an interesting decision, partner. Oh, what a party by Baba. Simula umpisa hanggang sa pagtatapos ng rounds ay nagpapalitan ng suntok ang parehong boksingero. Ngunit sa huli ay nanaig ang ating kababayan at diniklarang panalo via split decision. Guys, check nitong veteranong Venezuelan boxer. Sumugod dito sa bansang Pilipinas para sagupain ang ating pambato. Nangin pura derrota, yo le Narinig niyo yun? Easy lang daw niya tatalunin ang ating pambato. Grabe naman. Talagang humarap sa ating kababayan para sa titulo dito sa bansang Pilipinas. Kaso nga lang, pagdating ng laban, ayun! Nakatkim lang naman ng sapok di gulat itong Venezuelan boxer. Boom! Lakas ang kanan ni Reggie, guys, no? Agis yung takin. Maapoy. Wala, tumakbo na siya. Nito lamang ay sinagupan ng ating kababayang si Reggie Sugunob, ang isang veteranong pambato ng Venezuela na si Rolando Chacon. Isang delikadong boksingero na may impresibong kartadang 30 panalo, 3 talo at may 22 knockouts. Napakataas ang knockout ratio na may 73% sa kanyang talaan. Habang ang ating kababayan ay mayroon pa lamang 14 wins, 1 talo at may 4 na knockouts. Di hamak na mas lamang sa lahat ng aspeto ang dayong kalaban kontra sa ating pambato. Ngunit pinakita ng Pinoy kung papaano makipagsabayan ng isang tubong Boholano sa veteranong boksingero. Narito at ating tunghayan ang kanilang naging salpukan na ginanap sa Bohol Wisdom School Gym, Tagbilaran City para sa bakanting WBO Global sa Junior Flyweight Division. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Dito sa unang rounds ay palitan kaagad ng maiinit na suntok ang parehong boksingero. Kaliwat kanan sa ating kababayan. Kaliwat kanan suntok din para sa Venezuelan boxer. Dito sa ikalawang rounds ay ganun pa rin ang tema ng bakbakan. Parehas agresibo ang dalawang boksingero at kapwa hindi nagpapadaig sa kanilang mga opensa. Nagpakita ng bahagyang kalamangan ng Venezuelan boxer sa pagkakataong ito. Pero ang ating kababayan ay bagamat nabawasan ang kanyang mga opensa, ay puro solido naman ang mga patama nito.
Wala, patay. Patay. Bam! Dito sa round 4 ay tila nagbabaga ang mga kamao ng ating pambato dahil sunod-sunod na mga kombinasyon na pinapakawala ng ating kababayan na sadya naman nagpapahirap sa Venezuelan boxer. Nagpakawala ng isang overhand right si Regis Oganog na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng Venezuelan boxer. Sa pagkakataong ito ay tuloy-tuloy pa rin ang mabibigat na opensa ng ating pambato at tila nakuha na nito ang kalamangan para sa mga mata ng hurado. Habang umuusad ang mga rounds ay hindi nagpapakita ng kapaguran ng parehong boksingero. Tuloy-tuloy pa rin sa palitan ng mga suntok na tila ayaw magpatalo ang dalawang boksingerong ito. Sinubukan umakting ng Venezuelan boxer para makapagpahinga ng ilang minuto, ngunit hindi ito pinayagan ng refereeng si Don Rex Tapdasan. Round 7, tuloy-tuloy pa rin ang mga punishment na binibigay ng ating pambato at kapansin-pansin sa Venezuelan boxer na tila nabawasan ang kanyang opensa at tila hindi na rin ganun kalakas ang kanyang mga atake. Ataking Manny Pacquiao na ang ginagawa ni Regis Oganog sa pagkakataong ito at tila hindi nauubusan ng hangin ang ating pambato.
Napatakbo na lamang ang Venezuelan boxer para iligtas ang kanyang sarili. Dalawang rounds na lamang nalalabi sa labang ito. Pero ang stamina ng ating kababayan ay hindi pa rin nauubos. Ganun pa rin ang kanyang atake simula umpisa hanggang ngayon ay tila hindi ito nabawasan. Jab straight. Tingnan natin. Ito na ang 12 and final rounds. Agresibo pa rin ang ating kababayan kahit naghahabol sa puntos ang kanyang kalaban. Ganito kasipag ang ating kababayan na sumuntok. Kahit nakalalamang na siya sa labang ito, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang mga opensa. Ang dalawang judges ay umiscore ng 119 to 108 at ang isa naman ay 120 to 107 pabor sa ating pambato. Kaya naman matagumpay niyang nakuha ang WBO Global sa light flyweight division via unanimous decision. In favor of the Lord winner by unanimous decision and Canoe WBO Global Junior Flyweight Champion from PMI Bohol, Mexico, Rachi, the Filipina Vina Sutano. Bago sumabog ang pandemya sa buong mundo, ay isang bagito ang Filipino-Canadian ang tila naging banta sa timbang na 122 pounds super bantamweight division sa katauhan ni Mark Pagkaliwangan. If you ask if you go to the Philippines, you know, ask any Filipino, what sport you love, it's boxing. Dahil sa simula pa lamang ng karir nito, ay impresibo kaagad ang itinala nito sa kanyang kartada. Sa 5 laban nito ay lahat iyon ay hindi na umabot sa huling rounds. Kumbaga pinahalik nito sa lona ang lahat ng kanyang kinaharap at nagpatuloy sa kanyang mga panalo hanggang 2015 nang pabagsakin nito ang pambato ng Hungary na si Robert Canales sa loob lamang ng 4 na rounds. Ngunit pagkatapos noon ay halos 2 taon itong hindi sumampa sa ibabaw ng lona sa di malamang dahilan. Kaya naman sa kanyang pagbabalik taong 2017 ay tila ramdam nito ang kanyang kalawang sa katawan. Kaya naman kinuha nito ang coach na legendary trainer ng ating pambansang kamo na si Coach Freddie Roach para tulungan muling manumbalik ang bagsik ng kanyang kamo. At hindi naman ito binigo ng batikang trainer dahil sa pagsampa nito sa ibabaw ng lona laban sa pambato ng Mexico na si Emmanuel Villamar ay tila hindi nito naramdamang natenga siya ng 2 taon. Narito at ating panoorin ang kanilang naging sagupaan. Pagpasok pa lamang ng unang rounds ay litaw kaagad ng pagiging agresibo ng ating pambato, habang ang Meksikano ay tila nabigla sa ginawa ng ating kababayan at tila hindi ito handa sa mga ginawang atake ng ating kababayan na siya namang nagresulta ng maagang kalamangan ng ating pambato. Kaya naman isang matinding kaliwa ang binitawan ng ating kababayan na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng Meksikano.
record na knockdown ng Mexicano sa unang rounds ay tila dito sa pangalawang rounds ay hindi ito papayag na makalamang ang ating pambato. Dito ay nagpakita ng pagiging agresibo ang Mexicano at pressure ang ating kababayan na siya namang tila nagkaroon ng problema ang ating pambato. Bahagyang nakapagpatama ng mga ilan-ilang power punches itong Mexicano dahil na rin sa pag-adjust na kanyang ginawa. Subalit kahit pinipressure nito ang ating kababayan ay hindi natinag ang ating pambato. Nanatili pa rin ito sa kanyang game plan na kung saan humanap ng magandang anggulo para mapatamaan ng Mexicanong kalaban. Two. Check, check, check. I can't hear myself, but I don't know if I'm coming through. Over here. Dito sa sumunod na rounds ay nagpakita ng pag-iingat ng ating kababayan dahil sa ginagawang pag-atake ng Mexicano. Isang panibagong estratehiya ang ginawa ng ating kababayan dito dahil nag-aabang na lamang siya ng counter punches na siyang ipapatama para mapabagsak ang kalabang Mexicano. Gigil naman na makaganti itong pambato ng Mexico sa ating pambato. Kaya naman tila nawawala na sa tiyempo ang magalaw nito na siya namang delikado para sa kanya. By Emmanuel Villamar. Might have been a balance issue there, Eric, but definitely the best shot of the fight. Villamar was far on back to the ball. Dahil sa pagiging agresibo ng Mexicano ay muli na naman itong tinamaan ng kaliwa ng ating kababayan na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa ikalawang pagkakataon. Muli pa naman itong nakabangon ngunit bumagsak ulit ito sa ikatlong pagkakataon. We'll see how much that's impacted. Rocky Zolacek up to 5. Races across the ring. Dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng Mexicano ay dito ay napagpasyahan na lamang na itigil na ang bakbakan.
para na rin sa kaligtasan ng boksingero at maiwasan ang malalang injury na tatamuhin ito sa mga kamao ng ating pambato. But as you say, you get a couple rounds. You did have to weather a bit of a storm, but then you show you still have that knockout power. With that left hook in your hands. Which is ideal after a couple of years of it. Sa pagkapanalo ng ating kababayan ay napanatili nito ang kanyang pagiging undefeated at tinalo niya ang Meksikano sa pamamagitan ng knockouts. At dito ay tinuring ang ating pambato na isa sa mga banta sa mga champion sa Super Bantamweight Division. Referee Rocky Zolacek stops the contest. Villamar in no position to continue. Therefore your winner and still undefeated from London, Ontario, Mark Palewaga. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.